Magandang araw! Ngayong araw samahan niyo akong gumawa ng chili garlic. So ito nga, sa recipe na ito napakadali lang. May mga inad lang ako ng mga extra spices para mas sumarap ang ating chili garlic. So dito gumamit ako ng 1 kilong chili. Kung mapapansin nyo, itong labuyo mas marami compared sa ating bawang. So 1 kilong chili and 1/2 na kilo ng bawang. So, depende pa rin sa inyo. Pwede rin 1:1, tag 1 kilo. Pwede rin naman mas marami yung sili or mas marami yung garlic. So, dito nga, gumamit ako ng blender. Yung maliit na free dun sa blender na nabili ko. Ito yung ginagamit kong pandurog. Kasi mahirap magmano-mano. Kanina nung hinugasan ko siya, sobrang anghang na, no? Mano-mano ko siyang nilinis, tinanggal ko yung tangkay. Kaya, kailangan na natin gumamit ng pandurog talaga, ng pamblend para may pagkadurog. Actually, yung iba dyan hindi durog, no, mapapansin nyo. Medyo nahirapan akong durugin siya. Nilagyan ko yan ng oil bago ko siya i-blender, pero yun nga, medyo mahirap pa rin siyang durugin. So, ayan, bilisan na natin yung video, no. So, same process lang dun sa bawang hanggang sa matapos. Same lang dun sa una na nakita nyo na proseso. Nilagyan ko siya ng oil, and then sa sili, hindi ko na siya nilagyan ng oil. No, direct na lang na chili. Tas, yun nga, nag-grind na siya dito sa blender ko. And same process hanggang sa matapos ang pagdurog nga or pag-grind natin dito sa ating mga ingredients na gagamitin para sa chili garlic. Actually, basic lang naman, no? Makikita mo sa bahay yung mga ingredients na gagamitin natin. Nilagyan ko lang siya ng extra spices kasi nga yung mga herbs ganyan. Kasi gusto kong yung aroma, 'di ba? Pag naamoy mo siya parang mapapakanin ka. Pero pangkalahatan talaga itong chili garlic. Magagamit mo siya sa lahat. Lalo na kung mahilig ka sa maanghang, 'di ba? Kung prefer mo talaga na every time nakakain ka may maanghang kang ka-partner. So the best to. So ito na nga, halos maiyak ako sa paggawa ko nito dahil sobrang anghang talaga niya, no? And ito na, patapos na tayo. Binilis ako ng video. Ayan, gumamit tayo dito ng 800 ml. Yung kabuuan ng oil na ginamit ko, included doon sa bawang na nilagay ko nung grind ko yung bawang. So, syempre, kailangan mainit yung mantika natin. Pag okay na mainit na, ang una nating lulutuin ay itong chili. Bakit? Kasi alam naman natin, pag yung bawang ang inuna natin, madali po siyang masusunog. Madali siyang magba-brown. So, kailangan talaga chili ang mauna every time na gagawa tayo ng chili garlic. So, saglit lang to. Saglit lang yung procedure. Niluto ko to magdadalawang oras. Pero itong sili, parang mga nasa 30 to 40, 50 minutes, something. Ganun ko siya katagal niluto. Kasi kailangan talaga luto siya. Mas masarap. Mas okay para sa akin. Hindi ko alam sa iba, no? Pero yun sa akin, mga 30 to 40 minutes something, niluto ko tong sili. And syempre, halu-haluin nyo lang para lang hindi siya masira or hindi siya, tawag dito, masunog. No, hahaluin mo siya ng hahaluin, lalo na pag nalagay mo na yung bawang. Syempre, simutin natin yung lagayan. Sayang. Ang hirap kayang mano-manong linisin yan kasi may mga, minsan may naiiwan na dumi, tsaka kailangan talaga isa-isahin mo kasi baka may mapasama na hindi mo alam, diba? So, ayan, linisin lang natin maigi, isama natin lahat kasi sayang. Pero ang mura ng ngayon, chili ngayon, nabili ko yan lang, 60 pesos yung 1 kilo niya. Yung bawang mura lang din, parang mga nasa 40 pesos or 30 pesos kalahati, mga ganyan. So, ayan, pakuluin lang siya ng pakuluin. Sobrang naluluhan ako sa part na yan. And yan, nilagay ko na nga itong mga nadurog natin na bawang. Siyempre, same procedure lang, pero mas saglit lang siyang lutuin pag may bawang na. Kasi ang importante talagang lutong-luto talaga is yung chili natin para lumabas talaga yung anghang. Kaya nga habang niluluto ko to, grabe na luha. Yung luha ko hindi lang sa mata lumalabas, pati sa ilong. Yan, kung mapapansin nyo may mga buo-buo.
Yan yung mga, kasi ano na to madaling araw ko na siya natapos actually. Sinimulan ko siya ng mga alas 8, alas 9. Natapos ako ng mga mag-alauna. Kasi hindi lang chili garlic yung ginawa ko that time. Gumawa rin ako ng chicken pastil. So, ipopost ko rin siya pero separate video. So, for now, focus tayo dito sa chili garlic. So, ito na nga, pakuluin lang to hanggang sa, makikita mo naman kung pwede na siya. Yung parang pinakakulay ng chili garlic. Siyempre, share ko rin kung ano ba yung mga nagpapasarap sa chili garlic. Kasi hindi lang to basta chili garlic. Yung typical na chili garlic kasi pag tinikman mo, maanghang lang. Malalasahan mo syempre yung chili, yung garlic, yung paminta, so on and so forth na nilalagay nila. Pero ako, yan, usually naglalagay din ako syempre ng ground black pepper. Sino ba naman ang may ayaw ng paminta, lalo na kung durog, 'di ba? And naglagay din ako dito ng mga 60 to 80 grams ng oyster sauce. Syempre nasa sa inyo pa rin yun kung ano yung mga ihahalo yung mga spices. Pero ako usually, pag gumagawa talaga ako ng chili garlic, may ano talaga siya, iba pang ingredients. So yan, naglagay lang ako ng sugar. Siguro yung sugar mga ano lang yan. Kasi nagdagdag ako pero hindi ko na nalagay sa video, no. Mga 3 kutsara ng asukal. And yan, haluin lang natin para equally divided, 'di ba? Ayan. Medyo naghahang pa nga yung phone ko kasi mainit yung ano niya, itong yung usok na nanggagaling sa chili garlic napupunta sa cellphone ko. Kaya nagdagdag ako, kung mapapansin nyo, yung naprito na or yung ano na, nasaute na garlic lang. No, immense garlic, nagdagdag tayo. And then, syempre, asin. Yung asin parang a teaspoon lang. And then, syempre, hindi natin makakalimutan yung suka. Importante ang suka. Hindi ko alam kung ako lang or yung iba ganun din. Pero ako naglalagay talaga ako ng suka. Siguro mga 3 spoon din. And then, haluin lang natin pagka kulo ng kulo. Ganyan. Syempre, alam nyo na yung pinaka-purpose ng suka kung ba't ako naglagay, no? Hindi ko na sasabihin. So, ayan, haluin lang natin para hindi masunog yung pinaka-ilalim. So, ako, naglagay ako dito ng laurel. 2 laurel. Depende, kahit gaano kadami. And then, naglagay ako dyan ng, pwede kayo maglagay ng oregano, parsley. Depende sa inyo kung anong gusto nyong herbs ang ilagay. Sinamahan ko rin yan ng konting curry powder and paprika. Yan, ito na, luto na ang ating chili garlic.